alisin ko na yon. Kap, ay, ayan o. Oh, Kumusta? anong masasabi mo, Kap? Kanino? Dito kay Felix? Tarantado yan, bobo yan, mangmang yan. Yung ano ha, yung mura mo ngayon, medyo ano ha, medyo pigil ha, pigil ha. Yeah. Eto, sige. May mga pag-uusapan tayo. Ipasok Okay. natin ngayon yung ano, yung si VP Sara. Hindi sumipot doon sa Kongreso. Ilagay ko ha. O, Kap, mga bossing, nandiyan si Kap ninyo ha. Ito. Sabi dito sa balita, Kap, ayan o. Hindi, nakamonitor ako kanina. Ayan. Nakamonitor ako. Asan ba yan? Paano ba yun? Nakamonitor ako kanina. Ito, yan. Sabi dito sa balita, Kap, no OBP staff daw po kahit isa. Pati si Vice Presidente, wala eh. Oh. Walang staff mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang dumating sa Kamara as of 2 p.m. ngayong Biyernes, September 12. Sa kabila ito ng nakaschedule na 1:30 para sa budget hearing ng OBP. Wala ring tao sa holding area. Wala, oh. Oh. Paano to? Kap, ano masasabi mo diyan? Ang basa ko dyan, masyado siyang pa-importante. Ayaw niyang matanong sa ibang issue. Kagaya nga sinabi kanina ni Congressman Tenio Bayon na ihingi ng budget tapos hindi natin alam kung saan dinadala niya yung budget, kagaya ng confidential fund na hanggang ngayon hindi pa rin mapaliwanag. Wala pa rin kalinawan na nanggaling sa kanya. Si Marcoleta, pinagtatanggol nung mga nakaraang taon yun, di ba? Pinagtatanggol ni Marcoleta. Dapat kapag ka ang Vice President ang nanghingi ng pondo, wala nang palipaliwanag. Narinig mo yon kay Marcoleta? Hindi ko lang matandaan. Pero, alam mo kay Marcoleta, ito okay, may communication kami ni Marcoleta. Okay kaming dalawa niyan. Kaya lang, itong lately na lang, iba na nagiging style niya, galaw niya. Iba na, hindi ko na nagugustuhan. Totally si Marcoleta, sabi ko nga, hindi ko naman maitatanggi na nanghihingi ako sa kanya ng mga pasyer, ng mga wheelchair. Totoo na nanghihingi ako na nagbibigay sa kanya 6, 7, every year yan nagbibigay. Ngayon lang ako hindi humingi sa kanya, syempre, tatablahin ako niyan. Linti ka binabakbakan mo na kami, tapos ngayon manghihingi sa akin. Ano na makakarinig ako ng ganyan salita sa kanya? Di ba tulog na ako PM na sa kanya, hindi na ako nag-PPM. Hindi kasi, naalala mo yung budget hearing din nung nakaraan, tapos si Vice President Sara Duterte naglagay ng 2 earphone sa tenga niya habang... Oo, naalala ko yun. Lumapit din siya kay Marcoleta. Lumapit din siya kay GMA. Pati kay Joel Chua. Nagagalit si Marcoleta noon. Sinasabi niya dapat kapag Vice President ang humihingi ng pondo, kumbaga, wala nang tanong-tanong daw. Sabi. Pwede ba yun? Parang ikaw, kuya, manghingi ako sa'yo ng pera, tatanungin mo, saan mo gagamitin, saan mo dadalahin? Sandali. Naguguluhan ako sa iyo, Kape. Pag tayong dalawa lang magkausap, ang tawag mo sa akin, mahal, love. Tapos ngayon, kuya. Huwag ka magulo dyan. Huwag tayo magpaklaan dito. Sige, tuloy mo. Ano ulit? Parang ganito, manghingi ako sa'yo ng pera, sabihin ko sa'yo, Mark, pahingi muna ako ng ganito. Siyempre, hindi maiiwasan, natatanungin mo rin ako. Ano bang bibiliin mo para sa magagamitin yan? Di ba? Kung talagang may pupuntahan naman, sasagot. Normal na magtanong ka bago ka magbigay ng pera. Yung pa kaya yung perang hinihingi na budget doon, budget yun, galing sa pera ng taong bayan. Nagkaroon pa ng issue na hindi maganda, natural, lalong pagtatanungin siya. Hindi kaya, Kap, itong hindi nila pagsipot, parang, kunyari, parang sinasabi lang, wala kaming pakialam dyan sa mga budget na yan, para hindi isipin ng mamamayang Pilipino, they are after the budget. Tama naman yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na iba ang ugali ni Sara. Iba. At yun din naman ang sinasabi ni Bongo. Sa mga DDS dyan na mga tangat mangmang, si Bongo at si Sara, hindi po magkasundo ang dalawang yan.
Yung mga iba kasing DDS, hindi naman rekta sa taas. Oo. Hindi rekta. Ako dati, pinapatawag ako sa Malacanang noong panahon ni Digong. Nagda-live Facebook ako doon, labas-pasok ako. Nasa mga old video ko yan. Kaya nga, huwag niyong tignan yung mga sinasabing magagandang ginawa ni Digong. Tignan niyo yung mga issue na kinasangkutan ni Digong na pinantatakip lang ni Digong yung mga style niya. Na kunwari mukhang Kap, pwede palang magkawatak-watak ang mga DDS, ano? Kasi si Bongo, nararamdaman ko, maglalakas loob na Yes. tumakbo ng presidente yan eh. takbo yan. Alam mo kuya, kung ako mapipiliin sa dalawa, si Sara o si Bongo, mas okay pa si Bongo. Bakit ka mo? Naalala mo ba yung baklang vlogger? Yung baklang vlogger na dating Liberal Party Sino? na nagkaroon ng kasong pangi-scam na ginamit ang pangalan ni Bongo? Naku po. Oh. May baklang vlogger eh. Hindi naman, Madam, si Banat Bay, hindi naman bakla si Banat Bay eh. Di ba hindi naman kasama siya. Kap, sandali. Di ba hindi naman bakla si Banat Bay eh, di ba? Sino may sabi na hindi bakla ang putang yung tarantadong yan? Okay. Oh, sige. Bakla yan. Oh, okay. Hindi. Okay. Si Madam Claudia na vlogger, na political vlogger, binabakbakan niya si Bongo, si Digong, si Sara, lahat ng mga DDS nung araw. Nagkaroon ng pagkakataon na na-entrap itong baklang to. Na ang ginawa niya, ginagamit niya ang pangalan ni Bongo sa mga ibang politiko para makahingi ng pera. Oh, okay. Ngayon, ang ginawa ni Bongo, pinakumpiska yung cellphone niya. Natutunan ako nun. Si Madam Claudia ba yun? Yung alias na ganon, na taga Bicol. Madaling maawa si Bongo. Malambot ang puso ni Bongo. Pinatawad itong baklang to. Pinatawad. Binigyan niya pa ng puhunan. Binigyan niya pa ng pera. Ngayon, si Sara, iba ugali, hindi siya ganung madaling mapagpatawad. Re-rest back talaga, no? Patanim ng galit yan si Sara. So Kung kapag... si Sara Bongo lang, Bongo. Pero ako naniniwala na mas maraming katarantaduhan din si Bongo. Lalo yung mga ang sumisira lang kay Bongo yung mga nakapalibot sa kanya. Mga nasa paligid niya. Anyway, si Bongo, maayos kausap. Anyway, Kap, sige, iwanan natin yan. Yung sa budget nila. Ito si Marcoleta naman. Okay lang ba sa'yo si Marcoleta? Play ko dito?